Kapampangan Ilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat, ano? At siyempre sa ating mga OFW dyan, shout out. At siyempre sa mga OFW natin dyan na mag-zero remittance, shout out po sa inyo. Ngayon, April 2 na. No, may nangyari po ba sa zero remittance ninyo? Napabagsak niyo ba ang gobyerno? April 2 na ngayon. Sabi nyo, pabagsakin nyo ang gobyerno. Akala nyo kasi matatakot nyo ang gobyerno sa zero remittance ninyo. O ngayon, di ba nga, yung iba dyan, nagkaroon ng problema. O, saan yung takbo nila? Sa gobyerno pa rin. Di ba? Kaya nga, ito lang masasabi ko. Bago nyo gawin, pag-isipan nyo 100 times. Kasi walang talo dyan. Kayo ang talo dyan. Hindi gobyerno, hindi si Duterte, kayo. Pagtatawanan lang kayo ng mga kababayan natin. Pag nakagawa kayo ng mali, tulad nung nangyari sa Qatar, abay tinutulungan pa rin ng gobyerno ni PBBM yan. Kasi kahit nagkamali kayo, kayo pa rin ay Pilipino. Salamat kayo. Mayroon tayong presidente na mapagmahal sa mga Pilipino. Hindi katulad ng nakaraan. Diba? Ako, pabayaan lang kayo dyan. Oy, sa mga nagsasabi pala dyan, shoutout pala sa mga OFW natin dyan na ipinagmamayabang ninyo yung ipinagyayabang ninyo na passport. Na si Duterte daw umano yung nagpagawa ng 10 years. Oy, hindi. Mga senador, sila pong gumagawa ng batas. Pumipirma lang sila. Pumipirma lang po ang presidente, hindi po sila ang gumagawa ng batas. Sina Cynthia Villar, no? Sila yung mga nagpasa ng batas na yan na 10 years yung passport nyo. Kaya wag nyong sabihin na si Tatay Digong nyo naggawa at nag-isip niyan. Siya lang ang pumirma niyan. Ito, pakinggan nyo ito. Ang sinabi po ni Arnel Ignacio ng UWA. Kasi baka mamaya yung mga nagsasabing zero remittance na yun, yung nagpahayag na zero remittance, ay yun pala ay hindi naman pala OFW yun. Inuuto lang yung mga OFW. Baka mamaya miyembro ng kulto yun. So ito, pakinggan nyo to. Maganda yung mga accomplishments ng OWA natin so far, pero Morning. itong latest na mga nangyayari sa bansa, sir, lalo na yung banta ng ilang grupo ng OFWs para sa zero remittance. So far sa inyong mga monitoring sa ating mga OFW admin, ano mo yung pinakamalakas na pulso ng mga nakakausap nyo na mga OFW regarding this issue? Actually, so ito, tinatanong po dito ang mga ibang grupo na mga nagsasabi na mag-zero remittance daw sila. Ewan ko lang ngayon kung ginawa nila kasi ngayon, April 2 na. Pakinggan naman natin yung sagot ngayon ni Sir Arnel Ignacio ng UWA. Actually, alam nyo, pag kami naman nakakausap, katulad kagabi, kasama ko yung 206 na mga inuwi natin sa trafficking, hindi naman ito nababanggit. Narinig nyo. 200 plus na mga OFW ang nakasama ni Sir Arnel Ignacio ng UWA. So nakita yun, narinig nyo. Hindi naman niya ito naririnig. Siyempre, kung talagang solido yung sinasabi ninyo na lahat ng mga OFW dyan support kay Duterte, posible yan, 200 plus ang nakasawa ni Arnel. Posible na hindi mabanggit yan. So, ibig sabihin, wala pakialam ang OFW sa pinaglalaban ng iba. No? Kaya ito lang ang naisip ko, mga kababayan. Baka yung nagpahayag na yun na taga Netherlands, ay baka hindi ho OFW yun. No? Baka hindi yun OFW. No, mga kababayan. Ngayon, ang kawawa, yung mga ibang OFW, no, na dinadamay nila na wala namang ginagawang mali.
O, narinig nyo naman, 200 plus ang nakasama ni Sir Ignacio kagabi. O, April 1 ng gabi, o, nakasama niya. Pero wala siyang narinig na sinasabi na magsi-zero remittance ang mga ito. O, alam nyo sa lahat natin mga kababayan, pag nag-zero remittance kayo magpapadala, hindi ho babagsak ang gobyerno. Kayo at ang pamilya nyo. Una-una sa lahat, no? Kung hindi kayo magpapapadala dito, kung itago nyo ang pera nyo dyan sa pinagtatrabaho kung saan man kayong bansa, pag-uwi nyo dito sa Pilipinas, anong gagawin nyo dyan? Ipagpapalit nyo ba yan sa ibang bansa? Ipagpapalit nyo sa Myanmar? Ipagpapalit nyo sa Thailand? Hindi sa Pilipinas? Ang mangyayari pa rin dyan, kahit ano man ang mangyari, bali-baliktarin man ang mundo, ha? Ipagpapalit nyo pa rin yan sa pera ng Pilipinas. Ang gagawin nyo dyan, ito, payo ko sa inyo para mas magandang gawin to. No? Sunugin nyo para makaganti kayo sa gobyerno. Sunugin nyo yung pinaghirapan nyo para talaga walang mapunta sa gobyerno. No? Yun talaga magandang gawin nyo. Wala na kayong choice kundi sunugin talaga ang pinaghirapan nyo para makaganti kayo sa gobyerno. Di ba nga, support kayo kay Duterte. Ganun ang gawin ninyo, sunugin ninyo. Ito, pakinggan natin. At kung sakasakali man, nababanggitin nila, sasabihin lang natin kung ano yung sa tingin nyo na makakabuti sa inyo, pag-isipan nyo mabuti. Yan. But we really do not engage in sa ganitong usapin since hindi naman nila binabanggit. Yun. So far, ay kagagaling ko rin lang na Singapore and then flew to Thailand and then kagabi kasama ko sila na wala namang nagbabanggit sa amin. Narinig nyo, walang nagbabanggit, di ba? Ibig sabihin, wala silang pakialam sa mga sinasabi ng mga DDs dyan, zero remittance na yan. Ang iba kasi natin mga kababayan, nakakaisip yan, may mga matinong isip yan. Yung ibang DDS kasi wala na sa katinuan eh. 'Di ba? Di ba? Kagaling niya lang sa ibang bansa, si Sir Ignacio ng OWA. Ba? Yung binahagi niya dito sa press con sa Malacanang, sa RTBM. Di ba? Tsaka, kung talagang kayo, di na dapat bumagsak ng gobyerno sa zero remittance ninyo. Paano ba naman kasi tatakutin yung pag-gobyerno? Akala nyo naman, laki-laki ng nyo ba? Akala nyo naman, kayo lang ang pinagkakitaan ng gobyerno. Marami. Ekonomiya, turista. Pagpasok ng mga mayayaman negosyante dito sa bansa natin, pero ano yan? Hindi lang kayo ng mga OFW. Tuloy natin. Follow-up lang, sir. Mayroon ba kayong initiative on the part of the OFW na magsagawa halimbawa ng parang meeting with the OFWs para bigyan sila ng advice regarding this matter? Again, hindi siyempre yung OWA mag-encourage or even open the topic. Ang pagka kasi una nila ako nakikita, parang hindi yan na talaga nila naaalala. Kung minsan nga kahit walang problema, pagka maglalakad ako, ang iisipin lang, kailangan may iwi, kailangan may scholarship. So we have confined our interaction with the OFWs, with the immediate needs nila. Doon pa rin naman Tuesday, doon pa rin sila umiikot sa mga pangangailangan nila na kadalasan nilang nilalapit sa amin. So kung merong gustong umuwi, at kadalasan kasi ang topic namin becomes really very light. Dahil nauuwi ito sa sa tawanan. Alam niyo naman ilang taon na rin ako dito, kaibigan na ang trato ko diyan sa mga OFWs natin. Narinig nyo. So hindi na babanggit yung zero remittance na yan. Kayo lang kasi mga DDS po ang mahilig diyan. 'Di ba? Alam nyo kasi, kung talagang mahal nyo si Tatay Digong nyo, ipagdasal nyo. Kahit ayaw niya maniwala sa Diyos, ipagdasal nyo pa rin kung naniniwala kayo. Ipagdasal nyo na lang yun ang magandang gawin ninyo. Hindi na gagawa kayo ng hakbang na kung ano-ano naman ang pinagsasabi ninyo, gagawa kayo ng hakbang sa gobyerno. Bakit? Pag bumagsak ba ang gobyerno, hindi ka kasali?
Saan ka ba nakatira? Diba? Hindi ka ba nakatira sa Pilipinas? Pag bumagsak ang gobyerno, nasa ibang bansa ka ba? Ibang lahi ka ba? Pilipino ka pa rin. Pag bumagsak ang gobyerno, kasama ka. Pero sa panahon ni BBM, hindi yung mangyayari yan. Diba nga, ilang banta nyo na eh. May march, sinasabi pa ninyo, susugod kayo ng Malacanang, magpi-people power kayo, pero walang nangyari. Kasi alam niyo kung bakit. Nakikita ng taong bayan ang ginagawa ninyong mali sa gobyerno. O mga uto-uto na lang kasi ang nauuto nyo. Yun, yung mga inuuto na mga vloggers na fake news na pinatawag sa TRICOM. Umiyak-iyak, ang tapang-tapang dun sa sa mga vlog nila. Pero pagdating sa TRICOM, iiyak-iyak. Dapat pinanindigan nila yung kung ano mang pinagsasabi nila. Kaso hindi nila pinanindigan kasi wala silang ebidensya. Ganun talaga. So ito, i-share ko lang kung gaano kaganda na ngayon ang para sa mga OFW dyan sa NAIA Terminal. Kasi meron pong launch ang OFW natin dyan sa may NAIA Terminal eh. Ito po. Natin. Sir, isa lang clarification lang doon sa OWA brewed coffee. Yes. Libre yun, ano? Yes, libre yun. Madalas nga yan, kung nagugulat sila na wala palang bayad. Kasi nga, nasanay tayo, pagka pinagkape ka, bibigyan ka lang ng cup, di ba? Tsaka yung steerer na nakahoy. Dito hindi. Ang gusto namin maramdaman ng mga OFW, sa kahit na sino, pag pumasok ka doon, premium ang ibibigay sa'yo. Para naman damang-dama mo na hindi ka tinipid. So, narinig nyo? So, ganun po, pinapahalagahan ng administrasyon ang ating mga OFW. Diba? Meron ba kayo nabalitahan yan dati? Biyero ni PBBM ngayon. Pinapahalagahan ang ating mga OFW. Pero yung mga OFW natin, kung makapagsalita lang sa ating gobyerno, ay PBBM, ganun-ganun na lang. Pero hindi nila alam, malaki ang ginagawa ni PBBM para sa kanila. Merong mga pabahay, diba? Para sa ating mga OFW. Diba? So, kayo kasi, ayaw nyo lang maniwala eh. Yung mga DDS, yan sa abroad, naniniwala kasi kayo kay Maharlika. Number 1 fake news yan eh. Alam nyo kung si Maharlika, matapang at may ebidensya, aba, ibinigay na po niya yan sa mga Duterte. Inilabas na nila yan. Kung talagang totoo yan, lumalabas sa bunganga niya. Pero hindi. Wala siyang ebidensya na ibibigay. Kaya yun, paninira lang ng paninira ang ginagawa. At kung matapang siya, umuwi sa rito sa Pilipinas. Pero lang yun. Kung wala siyang ginagawang mali, kung totoo yung pinagsasabi niya, hindi niya kailangan matakot kung talagang may ebidensya siya. O nandiyan yung mga senador nila, si Bato, si Bongo. O, marami silang senador nakakampi dyan. O bakit ayaw niya umuwi? Kasi alam niya sa sarili niya, wala siyang ebidensya, fake news. Yun lang.